Sa ating kasalukuyang panahon, maliban sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao, ay isa si Floyd Mayweather Jr. ang isa sa mga itinuturing na greatest of all time sa larangan ng boxing. 50 panalo, nagretiro ng hindi man lamang nakakatikim ng pagkatalo. May malahalimo na skill pagdating sa depensa. Kaya naman kahit sinong makalaban niya, ay hirap kapag siya ang kaharap. Subalit alam niyo po ba na mayroong isang boxer noon ang dumayo sa bansa natin na sinasabing mas higit na magaling at mas mahusay pa raw sa galawan ni Floyd Mayweather Jr. Kung sino siya, ito ay walang iba kundi ang undefeated at pambato ng Barbados Island at nooy WBC Caribbean Federation Champion na si Miguel Antuan. Taong 2012 na makakasagupa nito ang kababayan nating si Jason Pagara para paglabanan ang WBO International Junior Welterweight title na noong mga panahon na yan ay hawak nga ng ating Pinoy na bida. Naganap ang kanilang sagupaan sa Mall of Asia, Pasay City. Noong mga panahong ito ay may malinis na record itong si Miguel Antuan na 17 wins, 9 knockouts at wala nga pong bahid ng pagkatalo. Samantalang itong si Pagara naman ay may record namang 29 wins, 18 knockouts at 2 talo. Bago manganap ang kanilang sagupaan ay kumpiyansa itong dayuhang undefeated na madali niya lang daw matatalo ang Pinoy champion. Sa katunayan, hindi pa nga nag-uumpisa ang kanilang laban ay pinaplano na ng kampo nito na pagkatapos daw tapusin si Pagara ay isusunod daw nila ang ating 8th Division World Champion, ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. At sinabi din nito na hindi pa raw nakakasagupa si Pagara ng dekalibreng boksingero na katulad niya. Kaya naman tansya niya ay malabong umabot ng 12 rounds ang kanilang laban. Dagdag pa nito ay kuhang-kuha daw niya ang galawan ni Mayweather. Ngunit ang kaibahan lang daw nila ay mas mabilis at di hamak na mas malakas ang mga suntok niya kaysa kay Mayweather. Easy fight lang daw si Pagara. Ngunit sa mismong laban, unang round pa lang ay tila naging alarm clock ang mga kamao nitong si Pagara dahil sa lakas ng mga patama na gumising sa malalim na panaginip nitong Barbados fighter. Halos 1 minuto pa lang ang nakakalipas na sumapol ang isang left hook sa may bandang temple ng ulo ng dayong undefeated. Okay, good left. He hurt him with that left. Sa lakas ng tamang sumapol dito ay tila natauhan nitong si Miguel Antuan na iba pala talaga ang Pinoy fighter kapag mismong kaharap mo na sa ibabaw na ring. Seryoso ka talaga to. Dalawa. earlier in the locker, so he was speaking to their psychologist na talk to them. That was a good straight for Antoine. Barbados, and they play cricket, but he looks like a fairly decent boxer. He is a very decent boxer. Makikita mo marunong sa mag-counter eh. Oh. Yeah, look at that muscle. They're very evenly, no? They're very evenly. Yung style nila eh. Marunong mag-counter. They're not overly fast. Halos 30 segundo bago matapos ang round 1 ay dito na sumapol ang malahalimaw na kanang suntok ni Pagara sa mukha nitong dayong undefeated. Philippines in red, Barbados naka-blue. The crowd is liking this fight. High down. Running with the left. Knockdown para kay Pagara from the Philippines. I guess he's not better than Pacquiao or Mayweather, no? Wala na eh. It's it. It's over. First round. Oh. Wow. So, I thought it was going to be closer than that. Sabi niya, he wants to challenge Pacquiao, and sinabi niya, he's better than Mayweather. Oh. Sa sobrang lakas ng tumama suntok, ay nahilo ito ng husto at hindi na nagawa pang lumaban pa. At dahil nga dito, ay tuluyan na ngang nagising itong sinasabi nilang the next Mayweather Jr. sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. At ang pinapangarap niyang mega showdown sa ating pambansang kamao ay tila naglaho na parang bula. Ang inaakala niyang isang pusa lamang na Pinoy fighter ay isa palang mabangis na leon pagdating sa ibabaw na ring. At dahil nga po sa sobrang kayabangan ay naawi sa isang masaklap na kahihiyan ang sinapit nitong si Miguel Antuan. Kaya naman matapos matalo dito kay Pagara ay tila inalat na ang boxing career nitong si Antuan. Nagkaroon pa ito ng 3 sunod-sunod na laban na lahat ay puro talo. Kaya naman tuluyan na itong nagretiro sa boxing.
Taong 2015, na makasagupa ng ating kababayan at pambato na si Edinson Sona, ang undefeated knockout artist at isa sa mga top prospect noon sa Super Featherweight Division na si Adrian Diamante Estrella, isang Meksikano, para paglabanan ang bakanting WBC International Silver Super Featherweight title. Sa sagupang ito ay 40-1 betting favorite ang undefeated Mexican fighter, na ang ibig sabihin ay halos lahat ng mga manonood ay inaasahan na magiging madaling laban lang ito para sa Meksikano. Sapagkat sa kartada pa lang nitong 22 wins with 20 knockouts at wala ngang talo, ay talaga namang iisipin mong medyo tagilid dito ang dayong Pinoy fighter. Ngunit sa mismong laban, ang inaasahan ng lahat na isang easy fight para sa undefeated Mexican fighter ay mauwi pala sa isang huge upset para sa isang heavy underdog na Pinoy. Hindi umubra ang pagiging knockout artist nitong si Estrella kay Sona, kahit ang height at reach advantage nito o ang home court advantage man ay walang naitulong sa kanya sa laban. Dahil nasa kanya man ang halos lahat ng advantage, ay baliwala naman ito kay Sona, sapagkat tila alam nitong si Sona ang galawan ni Estrella bago pa man mag-umpisa ang laban. Unang round pa lang ay makikita na ang lakas ng Pinoy fighter. Napabagsak pa nga nito ang Meksikano matapos tamaan ng isang right hook. Ngunit ang hatol ng third man in the ring ay nadulas lang daw itong Meksikanong fighter. Kung ating papansinin ay halos puro wild power shot ang binabato nitong si Sona. Samantalang itong si Estrella naman ay panay lamang ang jab at tila maingat na nag-aabang na magandang pagkakataon upang makapagpatama ng isang malinis na counterpunch. Bagamat heavy underdog nga itong si Sona sa labang iyon, ay pinutunayan naman ito sa lahat na ang ginawa ng kampo ng Meksikano na pag-cherry pick sa Pinoy fighter ay isang napakalaking pagkakamali. Sapagkat ang inaakala nilang easy fight at pataba lamang sa kartada nitong si Estrella ay siya palang magbibigay bangungot at wawasak sa malinis na kartada nitong undefeated Mexican fighter. Halos 11 segundo pa lamang ang nakakalipas nang mag-umpisa ang ikalawang round ay sumapol ang isang napakalakas na looping right hook sa panga nitong si Estrella. Gulat na gulat at tila hindi makapaniwala ang mga Meksikanong fans ni Estrella at napatayo pa nga ang mga ito sa kanilang mga inuupuan matapos bumagsak ang pambato nila sa ibabaw ng lona. Sinubukan pa naman bumangon itong si Estrella, ngunit sa kasamang palad ay agad na ring itinigil ng third man in the ring ang laban dahil sa lakas ng tamang sumapol dito. November 18, 2017 na makasagupa ng ating kababayan at pambato na si The Pretty Boy Jerwin Angkahas, ang undefeated Irish boxer na si Jamie Conlan. Ginanap ang kanilang sagupaan sa hometown ng Irish boxer sa SSE Arena, Northern Ireland, United Kingdom. Ito ang ikatlong pagdepensa ng Pinoy champion sa kanyang IBF World Super Flyweight title. Bago ang kanilang laban, sa kaparehong taon, ay 2 beses munang nadepensa ng Pinoy champion ang kanyang titulo. Ito ay kala Jose Alfredo Rodriguez ng Mexico at sa Hapon na si Tero Koneshita ng bansang Japan. Samantalang itong si Jamie Conlan naman ay nagkaroon lamang ng isang laban noong taong 2017 bago harapin ang Pinoy champion. At ito ay sa Nicaraguan boxer na si Yagar Cardosa kung saan napanulunan nito ang bakanting WBC International Silver Flyweight title. Maliban dito ay may malawak na karanasan din sa amateur itong undefeated Irish fighter. 2014 na mahawakan nito ang WBO European Super Flyweight title. Sunod ay ang WBO Intercontinental Super Flyweight title at ang Commonwealth Super Flyweight title noong taong 2016. Si Conlan ay may impresibong record noon na 19 wins, 11 knockouts at wala ngang talo. Samantalang ang ating bida naman ay may 27 wins, 19 knockouts, 1 talo at 1 tabla.
Usap-usapan nga noon sa boxing community na itong si Conlan na daw ang makakaagaw ng titulo sa Pinoy Champion. At kahit nga mismo itong si Conlan ay paniwala sa kanyang sarili na kayang-kaya niyang talunin ang ating bida. Sa katunayan, noong depensahan nga ng ating bida ang kanyang titulo kontra sa hapon na si Tero Koneshita, ay nanood ng live ito si Conlan sa ringside. At nang matanong ito sa isang interview sa isang website na fightnews.com kung ano ang masasabi niya sa performance ng ating bida, ay ito mismo ang kanyang mga naging pahayag. I'll be an underdog against any of the champion, but looking at the list, ang Kahas might be the weakest of the current crop. Though Jerwin is a southpaw, he doesn't really fight like a southpaw. He's not tall, awkward, elusive one. He's easy enough to hit. He doesn't fully capitalize on his southpaw advantage. Yan nga po mismo ang kanyang mga sinabi, na ang ibig sabihin ay sa listahan ng kampiyon sa super flyweight ay itong si Angkas daw ang pinakamahina sa lahat. Kaya naman sa mismong laban, lahat ng kahambugang pinagsasabi nitong Irish fighter ay pinakain lahat sa kanya ng ating bida. Unang round pa lang ay bumagsak na itong si Conlan matapos tamaan ng elusive body shot. Jamie Conlan, but he has got the grit and determination. He's been hurt before and he's come through it, but he's got to put in the performance tonight. It's got a marginal height and reach advantage. Conlan is having to cope with Angkas, who's a southpaw, as you see, leading off with that right hand. Interestingly, Conlan's been sparring, preparing for this extended. Sa round 3 ay muli na naman itong bumagsak matapos tamaan muli ng isang body shot. To the body, there it is. It's just a straight left hand. But Conlan, he recovers. But then that's the green light, then, isn't it, for Angkas, just to target that body, and he just couldn't take that shot there. That's the straight left, solar plexus. And then here, quite a bit of kidology, didn't they? And say it didn't hurt me, but of course Angkas knew otherwise. Nakatayo pa naman ito at nagpatuloy sa laban. Ngunit kitang-kitang nasaktan ito sa lakas ng mga suntok ng ating bida. Swerte na nga lang itong si Conlan at kinulang sa oras kaya nasa by the bell pa siya. Sa mga sumunod na round ay wala na nga pong nagawa itong Irish fighter at nagpabugbog na lang sa ating bida. Ilang segundo bago matapos ang round ay muli na naman itong bumagsak matapos tamaan sa bodega. Tila parang gusto na rin sumuko nitong si Conlan sa laban. Ngunit kahiyaan na nga lang din sa harap ng kanyang mga kababayan. Kaya pinipilit niya na lang din makasurvive. At pagsapit nga ng round 6 ay muli na naman bumagsak itong si Conlan. Ngunit sa pagkakataong ito ay itinigil na ng third man in the ring ang laban. Dahil wala na talagang kaya itong si Conlan sa Pinoy Champion. Down he goes again. Right hand this time. Conlan thinks it was round the back of the head, but it's more on the side. Looking a little bit bemused. And he stopped it. It's all over. A brave effort ends there. A one-sided fight.